Nung nakakaraang Sunday, tayo po ay may tema po ngayong buwan na Foundation of Faith, foundation na binigay ng Panginoon po sa atin. At naniniwala po tayo sa Bible na ang pananampalataya or faith comes by hearing the Word of God. So, hindi ka kikilala sa Panginoon kung hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos o hindi mo siya napapakinggan. Kaya ang bawat isa po sa atin nakakilala sa Panginoon, there's something na part ng buhay natin na napakinggan natin ang isang mangangaral o tayo po ay na-convince na mga taong kumikilala rin sa Panginoon and they share the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay nagsimula ang pananampalataya kasi may mga taong nag-share sa atin. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, may nag-share na ba sa'yo? Kaya ikaw na andito ngayon, may nag-encourage, may nanghikayat, may nagturo tungkol sa salita po ng Panginoon. Ako, kaya po ako naging pastor, merong isang taong nagbahagi sa akin ng mabuting balita. Kung wala ang salita ng Diyos, wala rin po akong pananampalataya sa Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo po ay pinili ng Panginoon. Kasama ka sa pinili ng Panginoon upang tayo ay makakilala at magkaroon po ng pananampalataya sa Kanya. So tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Ngayon pong oras na ito, we exalt your name on high, Panginoon. Walang ibang itataas, luluwalhatiin sa lugar na ito sa pakikinig po namin ng iyong salita, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo kami ng inspirasyon, kalinawan ng isip, pananampalataya, Panginoon, na maintindihan po namin ang lahat ng bagay na ito mula sa iyong salita. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, at ayahan niyo pong gamitin niyo po ako bilang daluyan lamang ng iyong mga salita at ikaw ang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Hebrews chapter 11, verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pag-uusapan po natin ang bunga ng pananampalataya. Alam niyo po, kung tayo ay nagsimula ng manampalataya sa Diyos, iyan po ay biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Sabi po ng Bible, wala po tayo dapat ipagmalaki. Nung ako'y maging Christian, hindi ako magmamalaki, dahil ako ay pinatawad ng Panginoon. Sa halip ay ipagmalaki natin yung dakilang biyaya ni Lord sa atin. Dahil si God ay mabait, mabuti, tapat siya, pinagpala ang buhay ko, pinagpala ang buhay mo. So sa buhay natin, kung tayo ay isang mananampalataya, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nanampalataya ka sa Kanya. And it is by the grace we have been saved, hindi sa mabuting gawa. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, wala talaga tayong ipagmamalaki sa Kanya, kundi maitaas lamang ang Kanyang pangalan. Sabi po ng verse, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Alam niyo, ang isang nagpapangiti sa Diyos sa buhay natin, yung meron kang faith sa Kanya. Amen? Hindi mo siya mapapangiti na maganda ang success mo sa buhay. The righteous shall live by faith, sabi ng Bible. Kaya kung ikaw may faith sa puso mo, sa Panginoon, natutuwa si Lord sa iyo. Amen? Kahit ganyan na itsura mo. Amen? Kahit anuman ang kalagayan natin sa buhay, laging tinitignan ni Lord, gaano bang kalaki, kaliit ang pananampalataya? Do you have faith in me? Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Now, misa kasi yung faith, binabaling natin sa ibang bagay. Ang gusto ni Lord, ang faith natin, nakafocus sa Kanya. Bakit ka mananampalataya? Kasi nakilala mo na si God Nagtiwala ka na sa Kanya. Nakilala mo na ang Diyos pala ay handa magpatawad sa iyong kasalanan.
Si Lord pala ay naka-ready na pagpalain ka. Si Lord pala kahit magbago ako, hindi siya nagbabago. Si Lord noon, ngayon at magpakailanman, isang nananatiling totoo at tapat na Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. So bakit hindi ako magtitiwala sa Kanya? Bakit ako hindi maniniwala? Bakit ako hindi mananampalataya sa Kanya? Kung ang Kanyang mga katangian ay patuloy mong nararanasan sa buhay mo. Kaya ang sino man daw lumalapit sa Kanya, dapat maniwalang siya ay Diyos. Amen? Sino po naniniwala ang ating Panginoong Yesus ay Diyos? Amen? So ang sabi, lahat ng gagawa niyan, siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Mga kapatid, pag ikaw'y nagkaroon ng faith, hindi ka pumapasok sa another religion o nag-iiba ka ng relihiyon. When we say faith, gusto nating maintindihan dito sa sinasabi ng verse na ito, ang Diyos ang nagbigay sa inyan. At dapat ma-realize din natin ito, mga kapatid. Alam niyo ba, ang isang taong sumasampalataya, nanampalataya sa ating Panginoon ay merong gantimpala. That is a blessing. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi malas ang buhay mo. Amen? When you start believing in God, may reward na binibigay ang Diyos sa'yo. So ang buhay mo ngayon nagiging meaningful. Nagkakaroon siya ng mabubuting bunga. Ngayon pong umaga, makikita po natin ang tatlong mabuting bunga kapag nagsimula kang nanampalataya kay God. At hayaan po natin itong tatlong ito, ma-realize natin, maintindihan natin na, Lord, itong tatlong ito kailangan ko sa aking buhay. Amen? Ready na po ba kayo? So ito po, una, bunga ng pananampalataya. Ang una po, pag ikaw merong faith, nagiging matatag ka na sa gitna ng pagsubok. Totoo, hindi. You start believing in God. Kasi alam mo, ang Diyos kasama mo araw-araw eh. Ewan ko, kung naniniwala ka, naniniwala ako, hindi ako iniiwan ng Panginoon, hindi niya ako pinapabayaan. No, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, nakatingin ang Panginoon sa iyo. At alam niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Kaya ang taong may pananampalataya, yan yung taong matatatag sa gitna ng pagsubok. Taas po ang kamay ng may mga testing ngayon, ha? May mga pagsubok, may problema. Baliw ang walang problema. Okay? Yung mga hindi nagtataas, yan ang mga baliw. Okay? Lahat ng tao, mga kapatid, may problema. That is normal. Sabi mo sa katabi mo, normal, may problema ka sa pera, may problema ka sa relasyon, may problema ka sa sarili mo, may problema ka sa pag-iisip, no? May problema ka sa maraming mga bagay. That is normal in this life. Huwag ka na magulat. Lord, ba't ganito mo ang buhay? Kakasama ng loob. Grabe po ang pinagdadaanan ko. Kaya nga tinuturuan ka ng Bible. Ngayong may faith ka na, sabi ng Bible ay ipagpasalamat mo lahat na nangyayari sa iyo. Sa ibang version sabi, consider it pure joy. Di ba pinag-aralan po natin yung last meeting? Ito po, 1 Corinthians, sabi po dito. Ay nako, maganda to. At sana po, magawa po talaga natin to at maintindihan. 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapos ulit ang kami na may problema. Alam niyo ba yung problemang yan? Lahat yan, dinanas na ng tao yan. Oo, lahat na yan. Kahit ano pang klaseng problema niya, walang taong hindi nakaranas niyan. Amen? May problema ka sa asawa. Naku, marami may problemang ganyan. May problema ka sa pera, marami din. No? May problema ka sa sarili mo, marami din yan. Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, marami yan. Mahina ka sa temptation, marami din nakakaranas yan. Now, ang sabi po dyan, tapat, eto po titigan muna natin maigi ito. Tapat, sino daw ang tapat? Ang Diyos. Sabihin po ulit natin, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Amen? Ang sabi niya, hindi niya ipahihintulot
na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Tapos ulitan mo yung mga kamay. Okay. May mga problema. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hoy, kapatid, kaya mo yan. Dahil walang pagsubok na hindi mo makakayanan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Ano ulit ang problema mo? Ano ulit ang problema? Asawa? Kaya mo yan. Wala kang pera, namumroblema ka, kaya mo yan. Amen? Kasi ano man ang problema meron ka ngayon, kayang-kaya mo yan, kapatid. Kasi, bakit? Tapat ang Diyos sa iyo eh. Hindi sa dahilan magaling ka mag-handle ng problem, hindi sa dahilan mahusay ka, may skills ka, no? Magbigay ng solusyon sa mga problema. Pero, as a believer, sa mga taong may pananampalataya, bakit makakaya mo? Lagi mong sasabihin, kasi tapat ang Diyos sa buhay ko. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan. Amen? Sabihin mo ngayon sa problema mo, kaya kita. Amen? At sa yung mga walang pera masyado ngayon, sabihin mo, kaya kita. Hawakan mo yung pulsa mo, kaya kita. Tapat ang Diyos. Amen? Amen? Kaya may problema sa pamilya, tapat ang Diyos. Kayang-kaya ito ng Panginoon. Amen? Sa halip, ito na. Basta paano talaga, parang hindi ko kaya eh. Parang sasabog na ako, parang bibigay na ako, parang maloloko na ako, maloloka na ako. Ito naman ang panghawakan mo. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Amen? Upang mapagtagumpayan mo yun. Sino po sa atin ngayon nararamdaman meron pa siyang lakas? That is the grace of God. Kasi naniniwala ka. Amen? Kapag tayo po ay may problema, maniwala ka, kapatid, ang Panginoon ang magpapalakas sa iyo. Naku, ang dami ng mga kwento na nagtagumpay po sila sa mga pagsubok. Pag tinitignan mo po ang mga problema po nila, parang walang mga pag-asa na malampasan po nila ito. But because of their prayer, their faith to God, naging matapat ang Panginoon po sa kanila. Ngayon, yung dati nilang punong-puno sila ng problema, ngayon konti na lang at na-overcome po nila ang mga problema. Maging ikaw, kapatid, ngayong umaga, kung meron kang problema, at parang hindi mo makakayanan. Parang ang sakit, nakalulungkot. Parang wala namang problema na gugustuhin mo sa buhay. Pero alam mo, kung meron kang ganyan nararamdaman, lumapit ka sa katapat na Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Start believing in Him. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, nabasa ko po sa Bible na walang pagsubok na mararanasan ako na hindi ko makakaya. So I start believing in God. I start receiving the power of God. Panginoon, magsimula kang bigyan ako ng lakas sa buhay ko. Sa panahon lalo na parang ayaw mo na, hindi mo na kaya. Grabe na yung hapdi at kirot na nararamdaman mo. But God still faithful to you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Pwede ba palakpakan po natin ang Panginoon? Santiago 1:3. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang pagsubok na yan. That's it. Kaya din ang purpose ng problema sa buhay natin, kapatid, parang hindi ka magbalat sibuyas. Alam niyo ibig sabihin ng metaphor na balat sibuyas? Yung konting bagay lang dumadaing ka, naghihimutok ka, nagtatampo ka sa Diyos. Kaya pala dumadating ang mga problema, ang sabi pala ng verse na ito, para maging malakas ka, para maging matatag ka. Kaya pag the next level ng problema dadating sa'yo, makakayanan mo na. Bakit? Nalampasan mo eh. Bakit mo nalampasan? Naging matatag ka. Bakit naging matatag ka at nakayanan mo? Kasi nga, tapat ang Diyos sa'yo. Amen? Sino po naniniwala na experience na niya yung katatagan sa buhay? Parang, alam niyo yung matatatag, kahit ano na po yan, hindi mo na po mapapatumba po yan. Meron po tayong mga kapatid talaga, no, dati na tunghayan po namin,
na mag-asawa. Naku, maniwala, lalo mga pastor, sabi ko, pwede na silang umalis sa pagpapastor. Yung ba naman ang allowance nila? 80 pesos sa loob ng isang linggo. Sinong mabubuhay ang mga anak doon? No, but naging matapat po sila sa mga pagsubok. Kahit sa kawalan, ang Diyos, dinagdagan po sila. Kaya nung araw, ayoko po magpastor. Kasi ang mga pastor noon, walang talagang pera. Ngayon, baliktad na. Pag ikaw nagpastor ngayon, pinagpapala ka at nagkakaroon ng pera. Amen? Ibang usapan na po ngayon. Kaya po, sabi po dito, sapagkat ang isa sa layunin ng problema mo ngayon, usapang problema to. Yung problema mo ngayon, pinapatatag ka lang ng Diyos yan. Pinapatatag ka lang. Kaya pag titiis ka talaga ng, sabi naman ng Bible, ng konting panahon. Wala namang bagyo na tumatagal ng 100 taon no? Ng 100 days, wala naman. Ang pinakamatagal na na-record na bagyo sa daigdig ay 6 na araw o 7 araw. Pinakamatagal na po yun. Sa buhay po natin ganun din. Walang problema dyan na habang buhay mananatili sa'yo na magiging problema mo. Matatapos din yan, kapatid. Meron bang sabihin mo, palakasin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, matatapos din yan. Sabi nga na nagtitinda ng pares, lilipas din yan, kuya. Amen? Lilipas din yan, mawawala din yan. Kasi walang bagay na hindi mo mapapagtagumpayan lalo ang mga pagsubok sa buhay po ninyo. Kami po, bilang mga mananampalataya, nakaranas rin po kami ng kahirapan. Yung bang dumating sa punto na ayaw ko na magpastor kasi alam mo yung kahirapan, yung bang sasabihin nila, pastor ka, Christian ka, born again ka, alam mo ba ang Diyos ay nagpapala sa buhay niyo? Akala ko ba matapat ang Diyos sa'yo? Isa yung ganyang kaisipan. Parang ang kaaway, china-challenge ka na huwag ka na maglingkod kay God kasi hindi ka naman pinagpapala ni God eh. But when we realize na ang Bible ay salita ng Diyos, ang dami mo matututunan sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Job, no, sa buhay ng mga taong nasa Bible na nakaranas sa buhay ni Jacob, nakaranas na napakadaming hirap sa buhay ni Joseph. Grabe, kasumpa-sumpa ang kanyang pamilya sa ginawa sa kanya. Pero still, hindi nawala yung pananampalataya nila sa Panginoon. At the end ng kanilang story, pinagpala po sila ng Panginoon. Alam niyo po, ganun din po kami. Sabi namin, istorya lamang ang buhay natin dito sa daigdig. Pero pag ikaw may pananampalataya, meron pong happy ending ang story mo po sapagkat matapat ang Panginoon sa iyo. Amen? No, hayaan mo mong gumawa ang kwento ang Diyos sa buhay mo na sa katapusan ng buhay mo, hindi ka man o nabubuhay ka man, makikita mo na ang kwento ng buhay mo ay happy ending. Ako po ayoko mamatay na hindi happy ending ang istorya ng buhay ko. Kaya po kayo, huwag po kayo pumayag na mamatay na ano tawag nung kabaligtaran ng happy? Yung sad ending. Yung grabe, yung Christian ka tapos sad ending. Ang dami ko rin po nakita mga Kristiyano, very active sa church, sa faith, no? Talaga pong masasabi isang halimbawa ng pananampalataya. Pero nung namatay sila mga backslider. Papatawag po kami. Sabi ni Bishop, Arby, puntahan mo yun. At 50-50 na ata si kapatid. Tagal na nawala sa church, 5 taon, 6 na taon. No, tapos pag pinagpipray, umiiyak, gusto pa mabuhay, gusto pa maglingkod sa Panginoon. Ang hirap ipanalagi nung ganon. O sige, sabi niya, gusto kong gumaling. O sige, pray tayo, pagagalingin ka ng Panginoon. Mananampalataya naman ako. Okay, pero hindi na niloloob ng Panginoon ang mabuhay. Kaya dami na po namin pinag-pray ni Pastora na 50-50. Pag pinag-pray po namin, hindi lilipas sa 24 hours, sumalangit na. Amen? Kaya kung kayo kapatid, pag gusto nyo lang mamatay, magpa-pray po kayo sa amin. Pag 50-50 na ha? Pag 50-50. Hindi pa naman kayo 50-50 eh. Yung gusto na umuwi na talaga sa Panginoon, ang dami testimony po namin yon. Eh pag nakita naman po namin na itsura, iyakan ng magulang, ang mga kapatid. Pag nakita mo itsura, ay naku, sabi ko, Lord, bahala ka na po sa taong ito.
Meron po kami pinag-pray, talaga pong butot balat na lang. Ang faith pa ng magulang, mabubuhay pa. Pero hindi na gusto ng Panginoon Anong magagawa natin? Pinag-pray lang natin. Ganun po talaga. Kaya po, tandaan po natin, sa buhay na ito, talo ang hindi matatag. Talo. Kaya marami pong nagsusuicide, hindi nila kaya Wala silang katatagan na nanggagaling sa Panginoon. Mga kabataan ngayon, tumatalo. Noong nakaraan, may tumalon na estudyante sa sa trade school, yun, sa San Antonio. Ewan ko, buhay naman ata. Yun ang masaklap, buhay Gusto na mamatay ng bata, nung tumalo, nabalian lang. Buhay pa. Sumalangit na rin. Okay, sumalangit na ba? Okay? Yung bata, namatay na rin pala. Sabi ng kwento, napagalitan lang ng magulang dahil totoo ba yung mababa ang grades. Kaya kayo, mga magulang, yun naman pagalitan yung mga estudyante natin na alam mo, nakakaawa din naman, nagsisikap din naman. Yun naman capacity niya No? Ang tawag po doon, frantic design ng mga magulang. Hindi pwede, hindi ka sasama sa honor, ha? Tandaan mo yan, malinig ka sa talagang bubugbugin pa pag mababa grades Kami, ang mga anak namin, tuwa-tuwa na po kami pag may grades na 76. Saya na po kami noon. Amen. Basta makagraduate ka, ha? Wala kami ibang hangad, kundi umayos ang buhay ng mga anak namin. Wala kami paki sa mga grades nyo. May bagsak man kayo, that's fine. At least, lumalabang ka, nagpapatuloy ka. Gusto mong abutin ang pangarap mo, masaya na po kami noon. Amen? Kaya, yung mga estudyante naman, hindi naman ibig sabihin noon, okay lang na 75. Do your best pa rin. Pero, kung ano lang yung limit mo, capacity mo, okay na yun. Maging masaya ka. Yan ang importante. Maging masaya tayo, mga magulang. Kapag tayo po ay may mga bata, lalo masunurin naman yan, nag-aaral, okay na po yun. Meron po akong anak na naging doktora na ngayon. Hindi naman, nung nag-aaral yan, hindi naman super galing yan Super tiyaga lang talaga. Amen. Pero ngayon, doktora na. May pangalawa kong anak, nag-aaral, na-decide na mag-aaral niya, kumukuha ng industrial engineering. Nung una, parang nangingiti ako kasi panaymat yan, panaymat yan. Kaya naman daw niya. Natapos na isang semester, pasado lahat. Amen. So, masaya na rin kami. Marami pa siyang semester na pagdadaanan. Yung pangatlo ko, gusto namang maging negosyante. Gusto mo nang mag-stop. Sabi niya, huwag ka mag-stop. Okay, pumasok ko na lang Saturday or Sunday. Amen? Hinahayaan po namin sila. Sila ang pumili ng gusto nila. Huwag lamang Japanuki ang piliin mo. Mangarap ka ng gusto mo. Pero yung tama at gusto ng Panginoon sa iyo. Binibigyan po namin sila ng laya. Ano gusto mong course? Bala ka. Pag-pray mo yan sa Panginoon. Amen? So, hindi po kami nagkakaroon ng desire na kung ano gusto namin, yun ang masunod sa iyo. Amen? Binibigyan po namin sila ng kalayaan parang ang Panginoon. Kaya kung meron mang maging matatag sa buhay natin, ito na, pag-usapan po natin. Alam niyo po sa pamilya. Usapang pamilya muna. Alam niyo po, pagdating ng pagsubok at problema, alam niyo kung sino ang dapat na pinakamatatag pagdating sa gitna ng problema sa loob ng pamilya. Alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino? Tayo po mga magulang. Nanay at tatay. Lalo na tatay. Dapat po tayo ang unang maging matatag sa gitna ng pagsubok. Alam mo kung bakit? Pag nakita ng mga anak natin, si nanay, konting problema lang. Hindi na lumalabas ng kwarto. Mag-iisang buwan na, hindi na naliligo. No, si tatay, konting problema lang, inom na ng inom, naglalasing araw-araw. Hindi makakatulong sa mga anak natin. Pero once na ang magulang, nakita ng mga anak natin, si nanay, si tatay, kahit may pagsubok, sweet pa rin sila, diba? Matatag pa rin sila, active pa rin sila sa church. No, hindi nababago ang faith nila sa Panginoon. Yung mga bata, kahit na-discourage, sometimes, pag nakita yung mga magulang, very mature sa pag-handle ng problema, lumalakas din sila. Nahawahan mo sila ng katatagan.
Kaya ako po'y nananawagan sa mga nanay at tatay, maging matatag po tayo sa gitna ng mga problema. Fight the good fight of faith. Amen? Kami po, okay lang umiyak. Minsan, parang nalulungkot ka dahil sa mga nararanasan mo, pero huwag mong kalilimutan, mga kapatid, handa ang Diyos na palakasin ka at magiging matatag ka. Amen? Pwede ba mong palakpakan po natin ang Panginoon? Pangalawang bunga ng pananampalataya, nagiging matapat ka lalo sa Diyos. Amen? Ang Diyos po ay super tapat po sa atin. May verse po niya, ito po ang sabi, 2 Timothy chapter 2, verse 13. Kung tayo may hindi tapat, sino po dito nakaranas hindi siya naging tapat sa Panginoon? Ako. Kasama po ako doon. Hindi po ako naging tapat dati, no? Pero, si Kristo ay tapat pa rin. Wow! Teka muna, hindi na ako tapat kay God, pero si Jesus tapat pa rin sa akin. Gaano kakamahal ng Panginoon yan? Amen? Yung asawa mo ba, pag hindi ka naging tapat sa Kanya, hindi ka naging faithful sa Kanya? Sino po dito may dating buhay? Mga tatay, sino po dito may mga history before, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ng babae? Meron ba? Wow, wala pala ng babae, ng lalaki. O mga nanay, may mga ganong history ba tayo? No? Nakakita po ako na mag-asawa dati, yung asawang babae, napaka-faithful kay God. So itong babaeng ito, mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Napaka-faithful niya sa kanyang asawa. Itong babaeng ito ay may itsura at may pakalalaki na parang nagpaparamdam sa kanya na nagugustuhan siya. Pero hindi niya po pinapansin. Pero ang kanya pong asawa ay napagtiyagaan niya. Yung asawa niya lang naman po ay halos araw-araw lasing. No? Halos araw-araw ay umuwi ng gabi. May iba't ibang bisyo. Alak, sigarilyo, shabu. Talagang ang tindi ng bisyo ng asawang lalaki. Hanggang nachichismis pa niya, may babae. Pero alam niyo, hindi nagagalit itong asawang babae. Ang ginagawa niya, pag uuwi sa bahay, lasing, nakahanda na yung pagkain. Sasabihin ng babae, "Honey, kumain ka na ba? Nagluto ako ng sinigang na baboy, baka gusto mong kumain, nakahanda na daw." Nakahanda na, no? Napapansin niya, mga babae, kaya niyang gawin yan. Para sa patukan, no? Araw-araw uwin na siya. Grabe. Tapos, kapag, papasok, pinabukasan yung asawang lalaki sa trabaho, pinagpa-plancha pa. Sipag ng mahal niya yung babae. Tapos, pag uuwi, naka-ready na yung stepping, pagubad ng sapatos. Darling, ito, honey, ito yung stepping. Huwag ka muna umapa. Parang galit pa yung lalaki minsan, kaya mo na nga ako. No, tapos, pag hindi siya kakausapin, bubuksan ng TV, manonood ng PPA. Hindi siya pinapansin, pero gusto nang makipagkwentuhan. Wala. Walang kadating-dating, asawang lalaki. Hanggang isang araw, ang agang umuwi ng asawang lalaki nito. Tapos, nung makita siya, nag-iiyak. Natakot yung asawang babae. Sabi, may problema tong asawa kong to. Alam niyo, nung nag-iiyak, biglang lumuhod sa harap ng asawa niya. Sa kanya. Ang sabi, "Honey, humihingi ako ng tawad sa iyo." Bakit? Ano ba kasalanan mo? Marami. Hindi ko na mabilang. Pero nung nakikita ko lagi na inaalagaan mo, ako tuwing uuwi ng lasing, hindi ka nagagalit sa akin. Madalas nakikita kita, pinagpipray mo ako. Mula ngayon, honey, gusto kong sabihin sa iyo, tatanggalin ko na lahat ng bisyo ko. Kasi nakita ko kung gaano ka katapat sa akin, kung gaano mo ako kamahal. Alam niyo po, dahil mananampalatayang babae, noong linggong yon, sinama sa church yung asawang lalaki. Nung sinama sa church, ang pastor, nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon, madalit sabi, ang lalaking ito ay naging leader ng church na born again. Kung walang matapat na mga tao, kawawa naman yung hindi matapat na mga tao.
Kailan masusukat ang katapatan mo sa Diyos? Sa panahon na parang hindi mo na gusto ang nangyayari sa iyo. Kailan masusukat ang katapatan mo sa iyong kapartner? Sa panahon hindi mo na magugustuhan ng kanyang ginagawa. Kailan masusukat ang katapatan ng isang member sa church sa kanyang pastor kapag hindi mo na nagugustuhan ang pinagsasabi ng pastor mo at hindi mo na nagugustuhan ang kanyang ginagawa? That loyalty begins in your heart. Kahit mataba ang aking asawa, I still be loyal to my wife. Kasi, mahal ko siya eh. Magiging loyal ako sa kanya. Kahit pa may mga umaalembog sa paligid ko. Hindi, iisipin ko, may asawa na ako. Amen? Kailangan maging matapat ako sa kanya. Siya lamang ang babae binigay sa akin ng Panginoon. That is loyalty. Mga babae, mga tatay, kahit minsan hindi na loyal ang ibang mga tao sa atin, tayo maging loyal pa rin sa kanila. Kahit minsan masakit. No? Pero ang isa sa purpose natin, ang taong yan na hindi matapat, ay maging matapat sa iyo kasi siya ay makakakilala sa Panginoon. Pwede ba palapakan po natin ang Panginoon? Pangatlong bunga ng faith po natin, mayroon ka ng mabuting gawa. Hindi na panikalokohan ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo ngayon, mahal na mahal mo ngayon ang mabuting gawa. Lalong-lalo na ang pagtulong mo sa iba. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung verse na nagsasabi, ang pagiging born again ay hindi isang relihiyon. Amen? Ang pagiging mananampalataya sa Panginoon, ito po ay hindi po isang tradisyon. Ito po ay isang buhay na patotoo sa buhay natin. Basahin po natin tong Santiago 2:14 to 17. Tatlong verse. Basahin po natin, maganda po ito. Mga kapatid, anong mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya may pananampalataya, as for kamay na may pananampalataya sa Panginoon? Amen? Kasama po ako dyan. Sabi, ngunit, hindi naman pinatutunayan sa gawa. Mailigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, verse 15, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Amen? Verse 16, kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maiidulog sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Parang ganito po yan. May mga tao bang humihingi sa iyo ng tulong na alam mo totoong nangangailangan ng tulong? Amen? Tapos sasabihin mo, alam mo, kailangan mo prayer. So, pagpipray kita. Hindi naman yun ang kailangan niya eh. Kailangan niya ng tulong pinansyal dahil ang anak niya na-emergency sa ospital ng Binyang, inatake sa puso. Sinisingil siya ng mahal, wala siyang pera, so naghahanap siya ng tulong. Lumapit kay born again sa taong may faith. Tapos nung lumapit, dali, pagpipray kita, hallelujah, nagwi ka pa. No? Grabe, binibless kita, humayo ka. Pagpunta mo sa anak mo, may pambayad ka na. Hindi naman yun ang kailangan niya eh. May nangangailangan siya kahit papaano. May mga taong gustong tulungan siya. May mga taong naghahanap siya ng tulong para lagi niya naiisip yung pambayad sa anak niya. Kaya ito po yung sinasabi. Huwag po tayo masyadong spiritual pagdating sa bagay na yan. Pag-pray natin, okay. Pero i-pinpoint natin, ano ba talaga yung kailangan ni kapatid? Baka makatulong ako sa kanya. Amen? Ano yung kailangan? May mga tao bang lumapit na sa inyo na talagang nangailangan pero take it for granted natin? Ako honestly, may mga tao lumapit sa akin na take it for granted ko talaga. Pero ito yung sinasabi ng Bible, no? Patay daw ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So faith is an action word. Pag alam mong believer ka, sanay ka na sa pagtulong sa kapwa. Amen? Sanay ka nang magbigay. Sanay ka nang mawalan. Dahil kung mawalan ka, ito ang daan ng Panginoon. Kung mawalan ka, magkakaroon ka lalo. Yan po ang prinsipyo po namin mag-asawa. Mawalan man kami sa pagtulong sa kapwa,
pero mas lalo kami magkakaroon sa biyaya ng Diyos. We give in this church, marami po kaming binibigay, to God be the glory, na mga tulong sa church. Madalas may mga expenses, hindi na rin po namin sinasabi sa finance. May mga bigayan po kami sa samahan. Ako na lang po nagbabayad noon. No? May mga times na mayroong akong binibili na gamit, nalilimutan ko na rin na pa-reimburse. Okay lang yun. Kasi ang pananaw nga namin, pag nawalan ka dahil sa Panginoon, magkakaroon ka lalo. I give my tithes to the Lord. Kasi nga, paniniwala namin, the more na nagbibigay ka, the more na bibigyan ka. Amen? The more na nagkukulipot ka at huwag ka magbigay, mas lalo ka mawawalan. That is God's principle. Amen? Meron po dati kami, alam niyo po ba, may panahon na kami po mag-asawa nag-alaga ng uhing-ihing. Ano tawag? Ganon. Yung may toyo. Dati po kasi kami nasa palengke, nakita ng asawa ko, kinausap, maayos naman ko, pero mabaho ang amoy po niya, tapos napaka sira-sira po yung kanyang ngipin. Talagang sabi ko, grabe ang amoy ng tao ngayon. Tapos nakikipagkwentuhan sa asawa ko, tapos nag-decide yung asawa ko, sabi niya sa akin, patirahin muna natin sa atin. Ano po yung gamit nyo, ha? Pero hindi naman po siya yung nakikita nyo sa taong grasa sa kalye. Taong grasa ba yun? Hindi ko alam. Okay. So sabi ng asawa ko, kuhanin natin, lagaan natin, patirahin muna natin sa bahay. Yun, tumira sa bahay. Parang ilang buwan din, no? Ilang buwan tumira sa amin. Ginagawa, pinaglalaban namin. Ang ginagawa naman, nagbobomba, kami naglalaba. Minsan, naglaba, nag-aanlaw na, kahit hindi pa sinasabon. Sabi ko, mahirap talagang kaalaga yung ganitong tao. Tapos, si Daniel, lumalit, walang ginawa, kundi bulihin naman. Binubuli, niloloko. No? Tapos, talagang pinapakain po namin. Mga ilang buwan din po siguro. Sabi namin, kawawa din naman. Walang nag-aalagang iba. Kaysa naman, sabi ng asawa ko, kaysa magpagala-gala yan, ampunin muna natin. So, basta madaling sabi, didiscover natin sino ba yung magulang ng batang ito. Na-discover namin na mag-asawa taga-Cavite pala. At dating may kaya ang tatay, ang ama. So, pinakita nung pinuntahan namin yung bahay, pinakita nung tiyahin na yung mga picture, may kaya pala. Yung first birthday, masaya-masaya siya. Kaso namatay yung tatay. Doon ata nagsimula yung parang nabaliw po siya. Nalungkot, na-depress. Hanggang magpagala-gala na lamang. O tapos, nung kinausap namin, babalik na ho namin si Ninya. Ninya, yung naalala ko na pangalan niya. Ninya ang pangalan. Tapos, binalik po namin doon. Nung lalo na touch po ang heart namin kasi nung namatay yung tatay niya pala doon nag-start na ma-depress yung bata. Kawawa. Kaya alam niyo po, sabi namin, iyon ay parte lamang ng pagiging Kristiyano namin na hindi natin pinagdadamot ang tulong natin sa iba. Amen? Kaya kung may makita kayong nangangailangan talaga ng tulong, I believe si Ninya ay nangangailangan talaga ng tulong. Maraming linya sa buhay natin, mga kapatid, baka binabaliwala nyo. Ang pagtulong sa kapwa ay tanda ng pananampalataya po natin, mga kapatid. At maniwala po tayo, ang Panginoon, the more na ginagawa po natin yun, the more na dinadagdagan tayo ng Panginoon sa buhay natin. Ay, yung mga sacrificial offering natin. Sa totoo lang po, may mga panahon na dito sa church, pagkatapos ko po mag-sermon, may kakamay po sa akin. Tapos, pagkamay niya po sa akin, may laman. Alam niyo na po, ibig sabihin, binibigyan niya ako ng love gift. Sabi ko, pag pinag-aaralan mo, higit na kailangan ng taong ito yung yung financial. Parang minsan, sabi ko sa asawa ko,
Sabi ko, love, ibalik mo na lang kaya kay brother, kay sister. Hindi, huwag mo ibalik. Kasi yan ay paraan ng Diyos, para yan ang maging daan, para lalo silang pagpalain ng Diyos. Alam nyo yung awa, yung pagmamahal. Pero pag tinitingnan mo, doon pa rin tayo sa sinabi ng Bible. The more na nagbibigay tayo mga kapatid, the more na tayo ay binibless ng Panginoon. Marami pa ho kami mga tao na natulungan, pero parang hindi naman nakatulong. Yun ang problema. Marami po kami mga taong pinahiram namin, inutangan namin, hindi mali ito, malaking halaga. Hindi na po kami binayaran. That's part ng pagtulong sa kapwa. Kaya kayo, kung kayo uutangan, alam nyo Christian kayo, tapos hindi kayo binayaran, hayaan nyo na. Huwag nyo na pabarangay. Kasi masisira lang ang testimony natin. Amen? Bilang mananampalataya. Kaya tulungan natin ang mga taong nangangailangan talaga ng tulong. Maging dito sa church, mga kapatid, help and give. Amen? May mga kapatid tayo dito, ngingiti-ngiti lang yan. Pero hindi mo alam, matindi na pinagdadaanan yan. Baka isa ka sa pwedeng gamitin ng Panginoon para sa Kanya. Ito naman ang pangako ng Panginoon. Tignan niyo po itong last verse. Dito po ako magtatapos. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Kita niyo yan? Higit pa sa kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Para sa lahat ng panahon, ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Hindi magkukulang. At lagi ninyong matutulungan ng iba. Di ba nangangarap kang umunlad ang buhay mo? Alam nyo, ang Bible, ito pananaw. Kaya ka pala pagiging sapat ng Panginoon. Kaya ka pala pauunlarin ng Panginoon para matulungan mo ang ibang tao. Amen? Kaya pala ako pinauunlad ng Panginoon. Kaya yung prinsipyo minsan ng mundo, hindi pwede kong ibigay ito, pinaghirapan ko to, pinagsikapan ko to na mahabang panahon, dugo at pawis ang puhunan ko dyan. Tapos, pastor, sasabihin mo, tumulong ako, mamigay ako. Bakit ganon? Yun nga eh. It's all about our mentality. Kapatid, yung pagtulong sa kapwa, talagang yung bahagi ng ministry na natin. Noong isang araw, sabi ng isang member, walang pambayad sa ganito, sa graduation. Sabi ko sa anak ko, sige, bigyan mo. Sabi mo, huwag na bayaran. Bigay mo na lang sa kanya. That is the heart of gratitude sa Panginoon. It is an opportunity na makatulong ka talaga. Amen. Ako po, nabibless sa mga tao, walang gaanong pera, pero nagbibless ng iba mga tao, tumutulong, nakaka-bless yung ganyang buhay. Pero ikaw, kahit napakadami mong pera, pinagdadamot mo ang kayamanang binigay sa iyo ng Diyos, hindi mo nakaka-bless yun. So kung meron man akong blessing, kaya ako biniles ng Panginoon para maging blessing din naman ako para sa iba. Iyan ay isa sa bunga ng pananampalataya. Patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Gusto mo ba ng tatlong bagay dito, kapatid? Gusto mo ba na magbunga ka sa iyong pananampalataya? Maging matatag ka sa gitna ng mga pagsubok? Ikaw ay lalong maging matapat sa Panginoon? At kung meron ka man na pagkakataon, maipakita mo na magawa mo ang mabuting gawa. Ako po ay humihingi ng tawad. Kung may mga pangangailangan kayo sa nagdaan na hindi ako nakatulong, patawarin niyo po kami. Pero hindi rin naman po kami manghuhula. Nahuhulaan ko po kung paano po kami makakatulong po sa inyo. Kaya po meron po tayong communication, may GC po tayo. I-chat nyo lang po kami. Sabihin niyo po, Pastor, Pastora, meron po akong matinding pangangailangan. Magsabi lang po kayo. At gawin po namin yung parte po namin para po sa inyo bilang pastor. Hindi man namin kayo malaking matulungan, pero gusto po namin masanay, ma-practice ang pananampalatayang meron tayo sa Panginoon ay isang pananampalatayang nagbubunga. Ngayong umaga, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Pwede ba tayo lahat ay tumayo, mga kapatid?
Kung meron man ang isip sa isip natin, mga kapatid, na parang okay lang ang buhay ko, okay lang na hindi maging fruitful ang faith ko kay God, nagkakamali ka, kapatid. Kaya ka tinawag ng Panginoon para mamunga. Para mamunga ka sa buhay mo, na ikaw maging malakas, ikaw maging matatag. Kaya kung meron man dito, kapatid, na nangihina ka sa gitna ng mga problema mo ngayon, nawawalan ka ng lakas, nawawalan ka ng pag-asa, nag-aalinlangan ka, you come to God. Have faith in Him. Matapat siya sa iyo, palalakasin ka niya. Trust Him with all your heart. Accept Him as your personal Lord and Savior. Matapat ang Diyos sa iyo. Maging matapat tayo para sa Kanya. Kaya kung ikaw'y gamitin ng Lord para sa ibang mga tao, kapatid. Kung meron man ka mga resources ngayon na alam mong pinahuhunad ka ng Panginoon, use it for God's glory. Help other people, kapatid. Tumulong ka sa abot ng iyong makakaya. Consider it a ministry of help. Sapagkat yan ay kinagagalak ng Panginoon sa buhay po natin. Yes, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sabay-sabay po nating awitin ang katapatan ng Diyos ay hindi magbabago sa luwat sa atin. Aalalayan ka ng Panginoon, kapatid. Tutulungan ka niya. Sa best. Sabihin mo yan sa iyong puso. Sabihin mo yan sa Panginoon. Yes, Lord. Sabay-sabay po natin bigyan pasasalamat ang Panginoon ngayong umaga. Pakilain natin siya sa ating mga buhay. Yes. Diyos sa buhay mo. Naandun na siya mula nung umpisa sa buhay mo. May mga panahon na parang inaalis mo lang siya at hindi sinasali para pumapil sa buhay mo.
Pero sa pagkakataon na ito, bayaan mo, kumapit naman ng Diyos sa buhay mo. Bigyan mo siya ng role. Bigyan mo siya ng pagkakataon para makagawa sa gitna ng mga problema mong nararanasan. Makagawa sa personal mong buhay. Papasukin mo siya bilang Panginoon ng buhay mo. Papasukin mo siya bilang maging direktor ng buhay mo. At hayaan mo siya magpatakbo ng buhay mo mula ngayon. Kung nais mo, kapatid, na gawin mo siya na Panginoon, sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoon, sa oras na ito, hingi ako sa iyo ng tawad. Patawarin mo po ako. Ako'y nagmakasarili sa aking buhay. Ako'y nagkasala sa iyo at napalayo sa iyo. Subalit ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Linisin niyo ako patawarin sa lahat ng aking kasalanan. At mula po ngayon, Panginoon, ikaw na po magpatakbo ng aking buhay. Sasakay lang ako, Panginoon, pero ikaw ang magmamaneho ng aking buhay. Salamat po sa iyong dakilang katapatan. Mula po ngayon, Panginoon, kami mga mananampalataya, manatili kaming totoo sa iyo. Manatili kaming mabuti ang aming mga ginagawa sa iyo, Panginoon. Manatili kaming malakas, matatag sa gitna ng mga pagsubok. Kaya kapatid, kung meron ka mga bigat ng damdamin ngayon, suko mo yan sa Panginoon. Kung meron ka mga hinanakit sa buhay, give it all to Jesus. Ibigay mo na yan, mahihirapan ka lalo, kapatid. Isuko mo na yan sa Panginoon sa oras na ito. At hayaan mong damin mo ngayon ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Mula po ngayon, Panginoong Hesus, ikaw ay tataas sa aming mga buhay. Nanakilain ka namin kahit na ano pa ang mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon, sapagkat ang mga pangako nyo po ay totoo, mabuti, tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sa oras na ito, dagdagan mo pa ho ang aming paniniwala, pananampalataya sa isang Diyos na mabuti at matapat. At mula po ngayon, walang alinlangan, pero po pag-asa sa aming po kinabukasan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Dinadakila ka namin, niluluwalhati sa umagang ito. Pwede ba bigyan natin ang papuri, pagdakila ang aming po Panginoon. Dakila ka, isip pa. Yes. Pwede mo ba sabihin niya, personal sa Diyos? For the love, for the passion, for the everlasting
po mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig at katabatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon muli sa umaga pong ito. God bless you all mga kapatid. Mamunga sa iyong pananampalataya.